tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita, pinagdiriwang, ang banal na kapistahan ni San Cornelio at San Cipriano. Sila'y magkaibigan at hanggang sa kamatayan, sila'y magkaibigan na pinaglaban ng pagkakaisa ng inang simbahan. Napakaganda ng isang definition o larawan ng kabanalan. To be holy is to be friends with Jesus, our Lord. Kung talagang kaibigan natin ang Diyos, dapat maging kaibigan din natin ang lahat ng mga sumasamba, sumasampalataya sa Diyos. Dahil ito ang tawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang magmahalan kung paano tayo minahal ng Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan pinili nating mag-isa, pinili nating magtago ng galit at hinanakit, sa mga pagkakataon na kung saan di natin pinatawad kahit na ang ating mga pamilya o kinalimutan natin ang ating pagkakaibigan sa iba. Pagsisihan natin ito, mga kapatid, iyuko natin ang ating mga ulo at para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na dubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin. Kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan, at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan.
isa lamang ang asawa. Marunong magpigil sa sarili. Maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa kanyang sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makakapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapas sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangang ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating, sa akit ako'y lalapitan? Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapway, aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Ang aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.
Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento sa simbahan po ng Quiapo. May isang batang maliit, isang pulubi na nagdarasal, nananalangin sa Diyos. Sabi po ng bata, "Panginoon, bigyan niyo naman po ako ng pera, kahit 10 piso lang. Gutom na po ako." Meron pong isang politiko ang napadaan at narinig po niya yung panalangin ng bata. Naawa daw siya at bilib din daw po yung politiko dun sa pananampalataya ng bata sa Diyos. Kaya anong ginawa ng politiko? Dumukot po siya sa kanyang bulsa. 5 piso po ang kanyang nakuha. Inabot po dun sa bata sa pulubi. Sabi, "Bata, narinig na ng Diyos ang panalangin mo. Eto, tanggapin mo ang perang ito. Sige, bili ka na, kain ka na." Kinuha daw po ng bata yung pera, tinignan, 5 piso. At yumuko po daw siya, nanalangin muli sa Diyos, sabi, "Panginoon, salamat po. Pero sana po sa susunod, wag nyo nang papadaan sa politiko. Nakurakot po eh. 10 piso po yung hinihingi ko, binigay sa akin, 5 piso. Mga kapatid, sino bang tinatawag nyo kapag hirap na hirap kayo? Sino bang tumutulong sa inyo kahit na hindi kayo magsalita? Sino ba ang nakakaunawa sa inyo, lalong-lalo na pag meron kayong mahirap na pinagdadaanan sa inyong buhay? Minsan, kahit na ang tugon ng Diyos ay pinapadaan niya sa mga tao, hindi naman perpekto ang mga taong yan. Minsan may dagdag, madalas may bawas yung tulong nila sa atin. Amen? Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, Diyos pa rin ang kumikilos sa ating buhay. Sa Ebanghelyo po ngayon, narinig natin ang isang ina, isang biyuda, ang nawalan ng kaisa-isahang anak. It is the worst kind of experience that a parent can undergo through their life. Hindi po normal na ang magulang siyang maglilibing ng kanyang anak. Di po ba? Ang normal na takbo ng ating buhay ay ang mga anak silang maglilibing sa mga magulang. Kaya nga, hindi ko po makalimutan yung isang karanasan ko. Yung isang anak ng magulang, siya po'y na-aksidente sa pagmamotor. Pagdating ko po sa bahay, nandun yung mga magulang, nakatunganga lang, nakabukas ang mata, hindi nagsasalita, shock, trauma. Napakasakit na karanasan na ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak na magmula nung pagkabata, iningatan niya, pero nang mangyayari, siya'y mawawala lang. Kaya nga po, para sa ina, sa kwento, dito sa Ebanghelyo, parang tapos na ang lahat. Parang gumuho yung kanyang buhay. Pero ang mabuting balita, dumating si Jesus. At dahil sa awa ng Panginoon, binalik niya ang buhay nitong anak ng ina.
Two things I want you to remember, my dear friends. Whenever you feel you are at the lowest point in your life, first, remember, God sees your pain. I will repeat that. God sees your pain. Mga kapatid, isa sa pinakamagandang linya sa Ebanghelyong ating narinig ngayong araw ay ito. When the Lord saw her, the grieving mother, His heart went out for her. He was moved with pity from this grieving mother. Hindi lang po nakita ni Jesus yung kabaong. Hindi lang niya nakita yung patay na anak. Nakita niya ang isang malungkot na ina. Isang babae na walang asawa, ngayon nawalan pa ng kaisa-isang anak. Nakita po ni Jesus yung sakit ng ina na hindi nakikita ng ibang tao. At hindi lang mata ng Panginoon ang nakakita. Ang puso ng Diyos ay nakadama. That's the God that we worship. We have a God who doesn't just notice your situation, but we have a God that feels your sorrow. Minsan kasi naiisip natin at sinasabi natin sa dasal, hindi po ba? Lord, nakikita mo ba ang aking pinagdadaanan? Panginoon, naiintindihan mo ba ako? Ang dami kong problema. Pero bakit tahimik ka pa rin? Pero ito pong kwento sa Ebanghelyo, ang eksena sa Nain, ang sagot para sa atin. Sinasabi ng Diyos sa'yo, kapatid, yes, my child, I see you, I feel you, I am moved by your tears. Naalala niyo po siguro minsan, kapag umiiyak kayo, tapos bigla merong magte-text o merong lalapit sa'yo na kaibigan mo, tatanungin ka, kumusta ka na? Parang hindi ka okay. Di ba yung pagtanong lang nila sa'yo, nakakapagbigay na ng ginhawa sa puso mo. Ako din naman po ay natatouch minsan sa napakarami sa inyo na nagme-message sa akin na sabi, Father, parang mukha kang pagod. Take care of yourself. I appreciate that deeply. Dahil naniniwala po ako that God works through people. Amen? Yes, evil works through people also. But it is our hope that God uses people to bless you. Kasi kapatid, hindi invisible ang Diyos sa iyong pinagdadaanan. Hindi ka nag-iisa. Ganyan si Jesus. Pero higit pa, meron tayong isang Diyos na nakikita. Hindi lang ang luha ng ating mga mata, pero ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya, nakikita niya ang bawat sugat ng ating mga puso. Mga kapatid, this is the first good news. Remember this, when you are at the lowest of your life, God sees your pain. When you feel betrayed by people that you have trusted, when you're praying for healing and the sickness lingers, when you smile at people in public but you cry privately, when you put on a brave face, pero sa loob, basag na wasak ka. God sees all that. And more than that, God's heart goes out to you. Tandaan mo kapatid, hindi lang nakakakita ang Diyos, kundi mahal ka ng Diyos. At kung mahal ka ng Diyos, anong ibig sabihin? Hindi ka niya papabayaan. At hindi niya papabayaan ang katapusan ng kwento ng buhay mo. May sakit at kabiguan. May hahawak sa iyo kapatid. May tatayo sa iyong tabi, magsasabi sa iyo, do not weep, I am here. Ang kapatid, tandaan niyo, bago ang milagro, nauna na ang malasakit ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kung may dinadala kang bigat sa iyong puso na hindi nakikita ng ibang tao, alalahanin mo ito. God sees your pain, God feels your sorrow, and God will meet where you are. But secondly, remember this, when you are at the lowest point of your life, that God can also turn your mourning into dancing. Sa Ebanghelyo po, nakita natin ang isang libing, naging celebration. Isang inang nagdadalamhati, biglang nagalak. Isang komunidad na umiiyak, biglang nagpuri sa Diyos. And that is the power of Jesus. He can turn your mourning into dancing. He can transform your sorrow into joy. Lahat naman po tayo may pagluluksa sa ating buhay.
Tayong lahat ay nagluluksa, hindi dahil tayo namatayan. Nagluluksa tayo kasi may nawala sa ating buhay. Maaring ang iba nawala ng pangarap na matagal na nilang pinaghihirapan. Maaring ang iba nawala ng taong minamahal, pinagpalit sila sa iba. Maaring ang iba nawala ng kanilang pinaplano, matagal na nilang hinihintay, hindi dumating. Maaring ang iba nawawalan ng lakas ang pangangatawan dahil sa sakit. Sa mga sandali pong ito, mga kapatid, di ba parang nasa funeral procession ka? Umaandar ang buhay mo, wala kang choice, tuloy-tuloy lang, papunta hanggang dulo. Minsan, tinatanggap na lang natin. Sinasabi natin, wala na, tapos na. Pero mga kapatid, ganun din ang naisip nitong nanay sa Nain. Tapos na ang lahat. Pero nung nangyari, dumating ang Panginoong Hesukristo. Even if you think that it is the end, that it is hopeless, it is there that God will show Himself. It is there that Jesus will become near to you. And here is the good news. Where people see an ending, Jesus brings a new beginning. Where people hear silence, Jesus speaks life. Where people accept death, the Lord gives resurrection. Kaya mga kapatid, wag po kayong matakot. Ngayon, sa iyong panahon ng pag-iyak, may mabuting balita ang Panginoon sa iyo. At mababasa po natin yan. Read Psalm 30 verse 11. It says, God, you turned my mourning into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Mga kapatid, God is not done with you yet. Ganda po, no? Hindi pa tapos ang Diyos. Papatuloy siya, may ginagawa siya sa kwento ng iyong buhay. Kaya kung kayang baguhin ng Panginoon, itong libing naging fiesta, kaya din niyang baguhin ano man ang pangit na sitwasyon ngayon ng iyong buhay. Nung nakaraan lang pong linggo, dito po sa parokya, merong lumapit sa akin. Di ko na rin po siya makilala, nagpapapicture. At pagkatapos sabi niya, Father, hindi niyo na po maalala, last year, nandun po ako sa dati niyong parokya. Nagpa-bless po ako sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat at gusto ko sabihin sa inyo na dahil po sa panalangin niyo, araw-araw, na panunood ko po sa inyong banal na misa, I am very encouraged, I am very inspired. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos. Cancer-free na po ako. Ano pong cancer, sabi ko? Cancer po daw sa matris. Napakadelikado po, no? Pero wala na daw po. Clear na po siya. Cancer-free. And I was praying for her. And I praised the Lord. I said, Lord, thank you. You're so good. Sobra-sobra. Di po ba kapag naririnig natin yung salitang cancer, parang gumuguho yung ating buhay. Pag sinabi sa iyo, meron kang cancer, parang katapusan na ng buhay mo. Ang tanong, bakit kaya ang Diyos binigyan pa tayo ng cancer? Pinagmumunihan ko po ito. Binigyan tayo ng isang malubhang sakit ng Diyos. Hindi para parusahan tayo, pero para patunayan sa atin ito, na kahit na ang napaka-imposibleng sakit, kaya niyang gamutin. Ang good news po, Jesus can interrupt what feels irreversible. Jesus can speak life to what is dead. Remember that. Hold on to that. Let it be your hope in your life. Mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag ka matatakot sa bawat libing ng iyong pangarap, sa bawat libing ng iyong kaligayahan, sa bawat tila ba katapusan ng iyong kinabukasan. Ang mabuting balita, biglang darating ang ating Panginoong Hesukristo at sasabihin sa iyo, mararamdaman mo, huwag kang iiyak. Nandito ako. And I say to you, arise. Tumayo ka, tumindig ka, magpatuloy ka. Today, my dear friends, you may be walking with tears, but tomorrow, with Jesus, you could be dancing with joy. Because God is the only one who can take a funeral song and transform it into your love song. Kaya wag mong kalimutan, kapatid, ang dalawang napakagandang mabuting balitang ito. Kapag ikaw ay nasa pinakamababang punto ng iyong buhay, kapag nabibigatan ka na, pag sobrang sakit na ng iyong nararamdaman, first, remember, God sees your pain. But secondly, God can turn your mourning into your dancing. Pasalamat po tayo palagi sa Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin, hindi lang ngayon,
o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Naniniwala tayo na nakikita niya lahat ng ating mga sakit at paghihirap at darating siya para tulungan tayo. Gagamitin niya maraming tao para mapalitan ang ating lungkot at gawin niyang kalwalhatian, gawin niyang tuwa at saya. Ating dasal at panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga apostol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang gobyerno naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumating sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tinitiis ng iyong mga martir. Ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni San Cornelio at San Cipriano ang mga paghihirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan,
upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa, pananalangin wagas. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, si San Cornelio at San Cipriano na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Hinihiling namin kami pinaghaharian ng iyong Espiritu ng kagitingan, ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang pinakita ni San Cornelio at San Cipriano sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. My dear friends, do not forget these two good news and reminder when you are at the lowest of your life. The first, God sees your pain. And second, that God can turn your mourning into dancing. Maaaring ang iba sa inyo nagtataka, Father, ang tagal ko nang umiiyak. Father, napakatagal na papatuloy ng aking problema. Pero bakit walang sagot ang Diyos? Ang tanong, nagpakumbaba ka na ba? Ang tanong, ikaw ba talaga ay kaibigan ng Diyos? Kasi kailangan natin maunawaan din, meron tayong mga paghihirap na galing sa ating mga kasalanan. So, if you have these difficulties in your life, do not be proud, but humble yourself. Ask for forgiveness from the Lord. Mingi ka ng tawad. Pero pangalawa, sana laliman mo pa ang iyong pananalig, ang iyong pagmamahal at pakikipagkaibigan sa Diyos. Di ba? Kapag nakikita mo yung kaibigan mo nahihirapan, kahit na hindi magsalita yan, agad-agad, lalapit ka sa Kanya, tutulungan mo siya. Paano ka tutulungan ng Diyos kung malayo naman ang iyong loob sa Kanya? Paano ka tutulungan ng Diyos kung napakataas ng loob mo? Kung nagpapatuloy ka pa rin sa iyong pagkakasala? Please, humble yourself before the Lord and try your best to form a deep loving friendship with God. Doon, agad-agad, ang Diyos maawa sa iyo, tutulungan at tutulungan ka, at papalitan niya ng tuwa ang iyong lungkot.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.